Handa raw po itong si Vice President Sara Duterte na samahan itong si Pangulong Marcos Jr. para magpa-test at para malaman kung siya po ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At ayon po sa Vice Presidente, naku, wag daw siyang matakot ang Pangulo. At magpapatest din daw ho itong si BP Sara at para po sa bayan. So sasabayan niya ho na magpa-test at sabi nga ko nagbibiro pa ang Vice Presidente kahit na raw konti na lang yung naiwan sa kanyang buhok ay handa siya magpa-drug test. So kasama si Pangulong Marcos Jr. So yun po ang binabanggit ng Vice Presidente at na kung saan ay sa ngayon talagang marami pong nagulat sa naging tugon ng Pangulo na matapos na akusahan, di po ba, ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid na gumagamit di umano ng ipinagbabawal na gamot. At maging si si Senator Amy Marcos pwede rin daw sumama at para sabay-sabay sila sumailalim sa pagpapatest. Pero dito ho ay may binabanggit si BP Sara na kadalasan, siguro kayo ho, baka may mga na encounter po kayo na talagang lulong o sabi natin gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot. Ang sabi po ni BP Sara ay sa tingin niya ho ay talagang lulong nga po sa ipinagbabawal na gamot ang Pangulo dahil sa ganyan daw po ang karakteristik o yung ugali na kung saan ay ginagaslight niya yung mga mahal niya sa buhay na kapag sinasabi ng mahal niya sa buhay na may problema ka, tapos ay babalik ta rin, hindi, wala akong problema, ikaw ang may problema. Ito kasi ang naging obserbasyon ni BP Sara nang tanungin siya, di ba, ang Pangulo ng reporter kung ano masasabi niya sa drug accusation. At ang tugon po ni Pangulong Marcos Jr., ang sabi niya ay nako, bagamat ayaw niya raw ang sabi niya na we do not like to show our dirty linen in public, so I'll just say the much at sabi niya, say this much at sabi niya the reason is because the lady, yung babae, the lady that you see talking on TV is not my sister. So, yung nagsasalita raw sa INC rally na si Senator Amy Marcos ay hindi niya raw po kapatid. At ito rin daw po ang opinion at pananaw ng kanilang iba pang mga kamag-anak at kaibigan. So, kaya nag-aalala raw po ang Pangulo dito po kay Senator Amy dahil sa kanyang mga binabanggit. Ang binabanggit ni Senator Amy. So parang nabaliktad po ang sitwasyon at ang sinabi ng Pangulo kasi siya po ang inaakusahan pero ibinalik niya, hindi, si Senator Amy ang may problema. So hindi niya na kilala kapatid niya. So kumbaga sa ay iba-iba na yung mga sinasabi. So ibig sabihin parang gano'n, nagkabaliktad po ang sitwasyon. Pero pakinggan natin ito si BP Sara sa kanyang pahayag na kung saan ay yung kanyang pananaw matapos na magbigay ng pahayag itong si Pangulong Marcos Jr. sa naging akusasyon naman sa kanya ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, di ba? Ginanap po yan sa INC rally sa Luneta. Ito, panoorin po natin si BP Sara Duterte. Nakita ko na sinabi niya na hindi siya yan. No? And sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Yan po ang naging pahayag ni BP Sara at na kung saan
parang hindi na nagulat itong si BP dahil sa ganyan daw ho talaga ang ugali, no? Ng mga parang it fits the profile of a drug addict, sabi niya, no? Na ginagaslight yung mga mahal niya sa buhay. So, yun po. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito, kababayan? Ito, palitan po ito ng mga pahayag at kuro-kuro. At syempre, yung issue ho rito, hindi ho issue rito kung sino ang may sakit o ano man, no? Pero siguro maganda patunayan na ho kung talagang totoo ba o hindi ito pong aligasyon na ito. So, ang sabi ho ni BP ay, hindi, samahan ka namin, samahan kita. Pati raw siya po magpapatest. Ito ho nga si BP Sara. So, kayo po, anong pananaw nyo ho rito? Dito po sa naging pahayag ni BP Sara, no? Mas maganda, sabay-sabay ho sila, ito at hindi na lang ho ang Pangulo mismo ang pinapasailalim sa drug test, kundi maging ang maging siya. Lahat sabi ng biro pa, kahit naman konti na ng daw bukang natitira sa kanya. So, ibig sabihin, yung kanilang isinusulong dito, yung hair follicle test. Yun po, ang binabanggit ni BP Sara. At samantala, napakarami ho ng mga issue na pinag-uusapan at nagpahayag din ito pong si BP Sara na kung saan ay napakarami raw ho ng mga impeachable offenses. Ito hong si Pangulong Marcos Jr. At talagang yung una raw yung pinayagan niya na pumasok dito sa ICC, sa Pilipinas, yung mga taga-ICC. Yung International Criminal Court, di ba? Yung mga nag-iimbestiga dito. Bawal daw po yan. Tapos ay ang dami ho ng mga binabanggit ito si BP Sara, mga kababayan. Yun nga ho, sinasabi ho ni BP Sara, yung pagpayag na pumasok yung ICC rito, bawal po yan. At culpable violation sa konstitusyon, tapos betrayal of public trust, yung ayaw niya pong magpa-sa-ilalim para malaman kung siya po gumagamit ng illegal na droga. At again din po, ito hong yung nangyari pong insertion. Hindi na rin po kinakailangang ituro at ipagdikdikan itong na si Pangulong Marcos Jr. ang siyang may kinalaman dito po sa nangyayaring anomalya dahil sa siya raw po mismo ang pumirma ng GAA, yung General Appropriations Act. So kung may problema, itong budget na ito, bakit ito pinirmahan ng Pangulo? So yung pong binabanggit ho ni BP Sara. So wala na raw, kumbaga sa wala ho siyang kawala. Walang kawala itong si Pangulo na kung saan siya po ang pumirma. Yan po ay isa na po yan sa sa katunayan o ebidensya na talagang ang dami raw ang dami na raw ng mga paglabag ho ang Pangulo. Impeachable offenses. At ito, panoorin ho muna itong si BP Sara Duterte sa kanyang naging pahayag patungkol ho rito. At talagang sabi ho, ang dami na ho ng mga paglabag sa konstitusyon. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. Panoorin natin. So ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat nung pagtago ng mga insertion ba tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun, kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa niya ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation
is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? So may mga grupong kumakausap sa iyo, na sila yung mag-lead sa House file ng impeachment. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or naghihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. O yan po, ang naging pahayag ni BP Sara na kung saan, ang sabi niya, naku, napakarami na mga impeachable offenses eh. Ito hong si PBBM. At sabi niya ay isa ito rito yung pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act. At na para kay BP Duterte ay ito po ay best evidence. Ito raw pinakamainam na ebidensya laban po sa Pangulo sa kanyang partisipasyon sa umano'y budget insertions. Ayun po. So sabi niya, hindi na kinakailangan na sabihin nakasali ang Pangulo sa dahil kitang-kita naman at kanino bang pirma. Baka sabihin daw ng Pangulo, hindi niya raw po pirma yung sa GAA. So wala raw po siyang kawala dito. At may pananagutan daw ang Pangulo dahil pinayagan niya ang budget insertions na isa pong culpable violation of the Constitution. Ayon. So, tapos yung betrayal of public trust din, yung hindi pagsasailalim ng Pangulo sa ipinagbabawal na, yung testo sa ipinagbabawal na gamot, at yung labag din sa Konstitusyon, yung pagpayag ng gobyerno na pumasok yung mga taga-ICC dito po sa Pilipinas. Dahil sa ito po ay labag po sa national sovereignty. O yan po, nilatag po ni BP Sara. At sa kabila po ng binanggit ho na mga impeachable offenses laban po kay Pangulong Marcos Jr., sabi ho ni BP Sara, hindi na ram daw po siya magsasampa ng impeachment complaint ang kampo ng mga Duterte kasi magsasayang lang daw po sila ng oras At sa pag-file ng paghahain ng impeachment complaint, kasi alam naman daw na hindi raw po papansinin ito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun, siyempre alam naman natin na kung saan ay kaalyado po ng Marcos Jr. administration ang mayorya. Ang tawag nga ho dyan, supermajority, di po ba? Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. So kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? At dito ho sa interview ni BP Sara, tatlo ho yung mga diniskasyon natin na issue. Yung una, sabi po ng Vice Presidente, handa niya pong samahan at maging siya ay sasailalim sa pagsusuri para po malaman kung siya po gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot. So sasabayan niya ho yan. Tapos ito hong ang sabi niya marami raw ho ng mga impeachable offenses si Pangulong Marcos Jr. Tapos ay eto rin ho. Meron hong binabanggit si BP Sara. Hindi na raw po kinakailangan tanungin siya kung handa siya na humalili kung sakaling mag-resign o maalis ang Pangulo sa pamagitan ng impeachment, etc.
Kasi nung tumakbo siya bilang vice presidente, yun ang pong mandato sa kanya. Ikaw ang reserba ng Pangulo. So, hindi na question. Wala nang question. At yun po ang binabanggit niya. Ito, panoorin ho natin muli. Ito ang payag ni VP Sara. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako. Yan po ang pahayag ni VP Sara. So, maliwanag. Sa bagay, talaga naman, pagtatakbo kang vice presidente, alam mo na reserba ka. Kasi yung sa succession, yung nasa ating saligang batas, pag nawala ang presidente, andyan yung vice presidente. Matik yun, di ba? So, binoto raw ho Binoto raw ho si VP Sara na maging vice presidente. Ibig sabihin ay ibinoto siya para pwedeng maging kahalili ng Pangulo. Okay, so yun lang po ating mga issue. Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At para, siyempre, maganda, maibularas at malaman din ho natin ang inyong mga sinasabi ho at siyempre, yung mga sentimiento sa mga issue dito po sa ating bansa. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat! Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.